بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang ating kaisa-isang tagapaglikha at siya rin ang kaisa-isa na ating sinasamba. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanya na huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga minamahal naming mga kapatid at kababayan na sumusubaybay sa ating pag-aaral, kunting paumanhin lang po, medyo nalit tayo dahil medyo nagkaroon ng kaunting aberya ang ating signal. Bago tayo magsimula sa ating pang-13 episode dito sa ating pag-aaral, nais po nating bigyan ng linaw ang ating mga ibang alituntunin o roles dito sa pag-aral natin para hindi natin nakakalimutan, no? Una, yung ating attendance, gaya ng napagkasunduan natin, nakabase tayo sa bawat video natin, doon tayo mag-attendance para ito ay simbolo na napakinggan natin yung lecture natin. Pangalawa, yung ating exam weekly, so dapat hindi tayo nagpapahuli doon. Maliban itong linggo dahil medyo nabisi tayo at hindi tayo nakapag-post ng exam. Pero inshallah, mamayang hapon ay sisikapin po natin na maipost natin yung question natin para sa nakalipas na linggo. So, ito rin ay basihan natin para sa magiging dagdag dun sa attendance natin at dito rin natin kukunin yung mga grado ng mga bawat isa sa inyo kung saan gaya ng sinasabi natin, yung mga papasa doon sa itinakda nating pinaka mababang grade, no, ay mabibigyan sila ng certificate inshallah pagkatapos ng ating pag-aaral. So welcome po kayo mga brother, mga sisters. Nung nakaraang linggo, tapos na tayo doon tayo nagsimula na tayo sa pamamaraan ng sala, no? Doon tayo sa pagbabasa ng Al-Fatiha. Sabi nga natin, pagkatapos natin na mailagay ang ating mga kamay dito sa ating dibdib, ano? So babasahin natin yung Dua ul-Istiftah, yung dua na kung saan pangbungad sa pagdarasal. Din saka na tayo magsisimula na magbasa ng isti'adha at saka basmala. Ayon sa mga ulama, sunnah na basahin natin yung Bismillahirrahmanirrahim at saka yung A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Din saka na natin basahin yung Al-Fatiha, na gaya ng sinasabi natin na ang advisable o sunnah sa pagbabasa ng Al-Fatiha ay bawat isang aya, no, ay humihinto tayo katulad ng sinabi natin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So hihinto tayo, isang aya. Ar-Rahmanir Rahim, isang aya rin yun. Malik Yawmiddin, so isang aya rin yun. So yun ang sunnah na tamang pagbabasa sa Al-Fatiha. Bagaman pwede rin natin basahin na dire-diretso, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So pwede rin yun. Subalit, yun ang sunnah, yung bawat aya humihinto tayo. Yun ang sabi ng ating mga ulama.
Pagkatapos natin, okay, mayroon tayong kaunting paalaala dito sa pagbabasa ng Al-Fatiha. Halimbawa, yung mga bagong yakap sa Islam na hindi pa nila masyadong kabisado yung Al-Fatiha, anong gagawin nila? Kasi yung iba, pagka mga bagong yakap sa Islam, hindi makapagsala yung iba, sabi nila, Ustad, hindi pa namin alam yung Al-Fatiha eh. Kinakabisado pa namin yung Al-Fatiha, kaya hindi muna kami magsasala. So mali po yun, mga kapatid, no? Kailangan, kahit na hindi natin kabisado ang Al-Fatiha, gaya ng mga kapatid natin na mga bagong yakap sa Islam, kailangan na natin magsala. No? Once na yumakap tayo sa Islam, obligado na sa atin ang pagsasala. Ngayon, kung halimbawa hindi mo kabisado ang Al-Fatiha, pinapayagan naman sa mga bagong yakap sa Islam na hindi pa kabisado ang Al-Fatiha na magbasa sila ng mga zikr katulad ng Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Wala hawla, wala quwwata illa billah. So, kahit yun laang ang mabasa natin, okay, sa pagsasala, so, okay na yun. Yung mga bagong yakap sa Islam na hindi pa kabisado ang Al-Fatiha. Subalit, kailangan pagsikapan natin na maisaulo natin ang Al-Fatiha. Ngayon, napakaraming paraan para maisaulo natin ang Al-Fatiha. No? Pwede tayo magsimula sa transliteration. May mga aklat na isinulat ng ating mga kapatid na mga duat na pamamaraan ng pagdarasal na kung saan yung Al-Fatiha, yung mga ibang kabanata bilang gabay at panimula doon sa mga bagong yakap sa Islam ay isinulat muna nila sa Latin. Subalit yung kanyang tuno ay Arabic. So ito ay para laang doon sa mga bago, para masanay yung kanilang bibig doon sa pagbibigkas ng Al-Fatiha at saka mga maikling kabanata ng Quran. Subalit, patuloy naman tayo nag-aaral paano matuto magbasa ng Quran hanggat sa mabasa natin ng Al-Fatiha at ng maikling kabanata ng Quran na kakailanganin natin sa pagdarasal, sa tamang pamamaraan. Kaya, yun ang sabi ng mga ulama natin. Okay? Yun na nga, sinasabi rito na kapag tayo ay kasakasama sa jamaa, yung kongregasyon na sala, pangkalahatan na sala o pangmaramihan, so doon sa unang dalawang rakaa, sa unang dalawang rakaa na kung saan nilalakasan yung busis, katulad ng Maghrib, saka yung Isha, yung Fajr, so hindi inuobliga sa mga maamum na magbasa ng Al-Fatiha. Sapat na yung binabasa ng imam na kasama na tayo doon. Maliban na lamang kung ang imam ay magbibigay ng daan para makapagbasa tayo ng Al-Fatiha. Sapagkat may mga imam na pagkatapos nila basahin yung Al-Fatiha, humihinto sila dahil binibigyan nila ng pagkakataon yung mga jamaan nila na nasa likuran na makapagbasa rin ng Al-Fatiha. So doon tayo pwede magbasa ng Al-Fatiha. Subalit kung halimbawa ang imam ay diri-diritso, pagkatapos ng Al-Fatiha ay sinundan na ng ibang kabanata, so hindi na natin kailangan magbasa pa ng Al-Fatiha. Ngunit doon sa huling dalawang rakaa na hindi nilalakasan ng imam ang kanyang pagbabasa, o di kaya sa mga sala na hindi nilalakasan ng imam ang pagbabasa, katulad ng Zuhur at saka Asar, so dapat tayong magbasa ng Al-Fatiha, yung mga maamum, yung mga sumasama sa imam, dun sa pangkalahata o pangmaramihan na sala. So dapat tayong magbasa ng Al-Fatiha kapag dun sa mga sala na hindi nilalakasan ang pagbabasa at dun sa huling dalawang rakaa. Okay? So yun ang sinasabi roon. Sinabi rin dito, sunna rin na pagkatapos natin magbasa ng Al-Fatiha ay sundan natin ng ibang kabanata sa Quran, kahit man lang isang aya, kahit man lang isang aya o isang maikling kabanata. So kung anong alam natin, kung anong kaya natin na mga ibang kabanata sa Quran, ay yun ang ating isusunod pagkaraan natin mabasa ang Al-Fatiha. Tulad ng Suratul Ikhlas, yung mga maikling kabanata. So sunna na pagkatapos natin basahin ng Al-Fatiha ay sundan natin ng
aya, ibang aya sa Quran o ibang kabanata sa Quran. Okay. Sunna rin sabihin niya na ang unang raka'a sa sala natin ay mas mahaba ang pagbabasa kumpara sa pangalawang raka'a, no? Halimbawa, sa unang raka'a binasa mo, babasahin natin Al-Fatiha, di susundan natin ng medyo mahaba-habang sura katulad ng Suratul Duha, no? Medyo mahaba-haba. Din sa pangalawang raka'a, pwede natin basahin no after ng Al-Fatiha yung maikli, mas maikli kaysa Suratul Duha, no? At katulad ng Suratul Falaq, no? Mas maikli kaysa Suratul Duha. So yun ang sinasabi rito na sunnah. Okay. Sabi rin dito, وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيُسِرُّ بِهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. Sabi rito, dapat nang lakasan ang busis. Sabi niya, dapat lakasan ang busis sa pagbabasa sa Salatul Fajr at saka sa Salatul Jum'ah at sa dalawang Eid. Ito yung Eid ng Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, no? Pagkatapos ng Ramadan at saka yung sa pagkatapos ng Yawm Arafah, ika-10 araw sa Dhul Hijjah, yung Eid al-Adha. Din dun sa Salatul Istisqa, yung sunnah na pagdarasal para humiling tayo ng ulan. Okay, pagka tagtuyot. Din wal kusuf, pagka nag-eclipse ang buwan at araw, dapat malakas din ang pagbabasa doon. At yung dalawang raka'a sa una, sa Maghrib at sa Isha, at dapat natin ilihim ang ating busis sa Duhur at sa Asar at sa pangatlong raka'a ng Maghrib at sa dalawang raka'a na huli sa Isha. Okay, so yan yung mga kalagayan na kung saan lalakasan natin ang busis natin at hindi natin lalakasan. Okay. Wa amma al-witr wa salatul layli fayajharu bihima wa yatawassatu fi raf'i sawti. Sabi niya, kapag ang pinagsasalahan na naman ay salatul witr, at saka tahajjud, so mainam din na lakasan ang busis ngunit hindi masyadong malakas, katamtaman laang, no? Pag tayo magsasala ng witr at saka salatul layl, yung tinatawag natin na pagdarasal sa madaling araw, so pinapayagan tayo na lakasan natin ng busis, subalit hindi masyadong malakas, no? Medyo katamtaman laang yung ating busis para hindi tayo nakakaistorbo sa mga nakapaligid sa atin na maaaring may mga natutulog sa palibot natin. So yun ang sinasabi rito na pwede natin lakas-lakasan yung ating busis pagka tayo ay magsasala ng witr at saka tahajjud, ngunit huwag lang masyadong lakasan. Okay, so sabi rin niya, pagkatapos natin magbasa ng Fatiha at ng ibang kabanata, thumma yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi wa udhunayhi kama fi takbiratil ihram wa yukabbiru fi ruku'. So, tanda natin na itong nilalarawan natin mga kapatid, ito yung pamamaraan ng sala. So, pagkatapos na sabi niya magbasa ng Al-Fatiha at ng ibang kabanata sa Quran, itataas niya yung kaniyang dalawang kamay dito sa ibabaw ng kaniyang balikat na nakatapat dito sa kaniyang dalawang tainga, no? O para magtakbir na ito ay papunta sa pagyuko, no? Papunta sa pagyuko. Ito yung sujud, no? Bago tayo magsujud, itataas natin ang ating dalawang kamay dito sa ibabaw ng ating balikat na nakatapat dito sa ating dalawang tainga para magtakbir tayo na papunta, lilipat tayo dun sa ruko. Okay. Then, thumma yarka'u wa yatma'innu raki'an bimiqdari ma tastaqirru a'dha'u. Pagka tayo ay nandun na sa pagyuko, sa ruko, dapat sabihin niya, mananatili tayo doon. Doon sa kalagayan na tayo ay nakayoko, mananatili tayo doon hanggat sa yung ating likuran, yung ating katawan ay
maituwid ng husto, no? Yung ating, katulad ng sinabi nga natin, dapat pantay yung ating likuran, no? So, kaya nga, mayroon tayong binabasa doon, yung Subhana Rabbiyal Azim. So, kailangan pinaka-minimum, isang bisis. Pero sunnah, na 3 bisis natin binabasa yung Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, para makuha natin yung sinasabi natin na tuma'nina, no? Yung itmi'nan, yung ibig sabihin yung pananatili, no? Dun sa habang tayo ay nakayuko. Okay. Ano ang posisyon ng pagyuko, mga kapatid? Sabi niya, وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Yung ating itong mga kamay natin ay nakahawak dun sa ating mga tuhod, no? Yung ating dalawang kamay ay nakahawak dun sa mga tuhod natin, hindi nakasayad. Kailangan nakahawak doon sa dalawang tuhod natin. Okay. Na kung saan ang ating mga daliri ay nakabuka. No, kumbaga, ito yung natin medyo ilarawan natin. Halimbawa, ito yung ito yung tuhod natin, ang tamang paghawak ay ganito, no? Hawak natin yung tuhod natin na itong mga daliri natin ay nakabuka, na hawak-hawak niya yung ating tuhod. Okay. Kuha natin, mga bro. So, yun ang tamang pamamaraan ng pagruko, no? Yung pagyuko. So, katulad na sinabi natin, kailangan naka-flat tayo, hindi tayo nakaganito, hindi naman nakaganon. Yung ating likuran, dapat flat yung ating likuran. Okay. Okay. So, yung pamamaraan din ng pagyuko, mga kapatid, no? Medyo ito, kasi kailangan natin i-detail para makapagsalita tayo ng tama. Yung ating itong natin, dapat medyo siya, hindi siya nakaganito. Minsan pag mayroon tayong napapansin na nakayuko at nakadikit yung kanyang kamay dito sa kanyang tagiliran. So dapat malayo yung ating itong kamay natin, no? Dito sa ating gilid, hindi tayo nakaganon. Dapat naka-open yung natin. Yun ang tamang pamamaraan ng pagruko. Inshallah, pagkatapos natin matapos itong pagpapaliwanag sa pamamaraan ng sala, magkaroon tayo ng isang schedule para sa actual na pagsasala para makuha natin. Okay. Then, babasahin, sabi niya, habang siya nakayuko, basahin niya yung Subhana Rabbiyal Azim ng 3 o mas higit pa. Pwede natin dagdagan 5, no? Pagka tayo lang mag-isa, walang masama na medyo dagdagan pa natin. Pero pag tayo ay may kasama, tama na yung 3 hanggang 5. Okay. Pagkatapos niya dun sa ruko, thumma yarfa'u sulbahu minar ruko, din itataas na yung kanyang likuran, no? At hanggat sa siya ay makatayo na naman ng husto, no? Mula sa ruko, tatayo tayo, no? Babangon tayo, din hanggat sa maka-street tayo. Saka natin babasahin yung Sami Allahu liman hamida, no? Sami Allahu liman hamida. Pwede rin natin basahin yung mga iba pang mga dua na nabangkit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga dua pagka tayo ay galing sa ruko. Then ويرفع يديه عند الاعتدال حذو منكبيه أو أذنيه ولا يرفعهما على هيئة الدعاء. Okay, so yun ang natin. Babangon tayo, no? Babangon tayo, galing tayo sa ruku, Sami Allahu liman hamida. No, Sami Allahu liman hamida. Then itataas natin itong dalawang kamay natin dito. At saka na natin
pwede natin ibalik muli yung ating dalawang kamay dito sa ating dibdib o kaya ilaglag natin, ano, nakasayad yung ating kamay. Ngunit huwag lang natin, sabi niya, wala yarfa'uhuma ala hi'atid du'a. Ibig sabihin, hindi tama yung pag tayo ay babangon mula sa ruko, ay itatas natin ang kamay natin na nakaganito tayo. No, dapat nakaganito rin tayo. Okay. Thumma yaqumu mu'tadilan mutma'inna hatta ya'khudha kull 'azmin ma akhadha. So tatayo na tayo, kumbaga nakaano na tayo, naka-straight na tayo. Then basahin natin yung Rabbana walakal hamd o di kaya Allahumma Rabbana walakal hamd at yung mga iba pang mga dua. Pagkatapos natin doon, thumma yukabbir wa yukhirru ila sujudi ala yadayhi wa yad'uhuma qabla rukbatayhi wa lahu an yad'a rukbatayhi qabla yadayhi bihasabil aysari lah. Okay, ito na naman, nandito na naman tayo sa pagsujud, no? Ano ang pamamaraan ng pagsujud? Sabi niya, pagka tayo ay nakatayo na galing sa ruko, so tatakbir na naman tayo, Allahu Akbar, upang tayo ay magpatirapa. Okay, para tayo ay magsujud, magsagawa ng pagpapatirapa. Okay, na kung saan pwede natin unahin ang ating dalawang tuhod sa pagsujud, no? Yung pagsujud, pwede natin unahin yung ating dalawang tuhod. At pwede rin sabihin niya, unahin natin ang dalawang paa doon sa ibaba. So ito yung madalas na minsan napapag-usapan na may nagsasabi na hindi pwede unahin ang tuhod, hindi pwede unahin ang dalawang kamay, no? So sa katunayan, ayon sa itong aklat na ating pinag-aaralan, sabi niya kung saan tayo komportable sa dalawa, pwede na yun sapagkat bawat nagsasabi na dapat unahin ang tuhod at dapat unahin ang kamay ay may mga batayan. So sabi niya, hindi naman tayo masyadong mamamroblema dyan. So ang gagawin lang natin, kung saan tayo komportable, kung halimbawa sa pagsujud, komportable tayo na unahin natin ang ating dalawang tuhod, pwede na yon. O di kaya, dito tayo komportable, unahin natin yung dalawang kamay natin, papunta dun sa ibaba, so pwede rin yon. Yan ang paliwanag ng itong aklat na ating pinag-aaralan. Okay. Din sabi niya, فَإِذَا سَجَدَ اِعْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُ وَيُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَيُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ. Okay? Ito yung tamang pagsujud. Sabi niya, pagkatapos doon, ilalapat natin itong ating kamay, no? Na kung saan ang ating mga daliri ay nakasara. Okay, ito, nakasara, hindi nakaganito ang mga daliri natin habang tayo ay nasa sujud, no? Hindi ganito ang daliri natin pag tayo ay nasa sujud. Dapat nakasara, yung dikit-dikit yung ating mga daliri pag tayo ay nasa sujud. Okay? Wayuwajjihuha ilal qibla at nakaharap sa qibla yung ating mga daliri. Hindi dito nakaganon o kaya hindi ganito. Dapat nakaganito ang nakaharap sa qibla yung ating mga daliri na kung saan dito nakatapat sa ating tapat ng ating dalawang balikat o di kaya sa tapat ng ating tainga. At ilalapat mo, sabi niya, ang iyong ilong at ng iyong noo doon sa lupa. Ilalapat natin yung ating noo, ang ilong at saka yung noo natin doon sa lupa na kung saan pinagtitirapahan natin. Okay, so yun ang tamang pamamaraan ng sujud. Wayansibu atrafa qadamayhi. Okay? So, sabi rito, yung ating mga daliri sa paa habang tayo ay nakasujud, ay dapat nakatayo yung ating mga daliri sa paa. No? Nakaganito yung mga daliri natin sa paa. Yung ating mga daliri. Hindi, kumbaga, hindi
hindi nakaganon yung ating mga daliri. Dapat yung mga daliri natin sa paa, dapat nakatayo habang tayo ay nakasujud. Okay. So yun, pagkagaling natin doon sa sujud, mga kapatid, no? Uupo tayo na kung saan iwasan din natin na itong kamay natin habang tayo ay nakayoko ay nakataas, no? Hindi tayo nakadapa na parang nakadapa na aso, no? 'Di ba? Makikita natin yung aso, minsan dumadapa na yung itong ano niya nakalapag, no? Dun sa lupa. So bawal po 'yun sa sa pagpamamaraan ng sujud. Dapat itong natin ay nakataas, no? Kung natin. Hindi yung para tayong nakadapa na aso na nakalapat ito sa lupa. 'Yun ang sinasabi niya rito na hindi dapat. Then babasahin natin, sabi niya yung Subhana Rabbiyal A'la. Luwalhati sa iyo o Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakataas-taasan ng 3 bisis, pinaka-minimum 1 bisis, no? Then 3 bisis at pwede pa mas higit pa. Okay. So okay mga kapatid, na-avail natin yung 30 minutes na oras natin. Dito tayo ngayon sa pamamaraan ng pagdarasal, kung saan dito tayo sa pagpapatirapa, sujud. Okay, dito tayo sa pagpapatirapa. So, inshallah, bukas, pagpapatuloy natin itong pamamaraan ng pagsasala para ma-perfect natin, katulad ng sinabi natin, inshallah, pagkatapos natin ito maipaliwanag, magkakaroon tayo ng demonstration, no? Magdidemo tayo ano ba ang tamang pamamaraan ng sala na base dito sa pinapaliwanag natin na aklat na ma la yasi'ul muslima jahlo. Mga kaalaman sa Islam na kung saan hindi maaaring ipagpawalang bahala ng isang Muslim. Okay mga kapatid, welcome kayo. Jazakumullahu khairan, mashallah, yung mga brothers natin, nandito sila Brother Di Guzman, sa King Abdullah, Economic City. Mashallah, nandiyan kayo lahat. Si Abu Yazid, si Magfira, si Romuel, Ramirez, Amira. Mashallah, lahat kayo. Inshallah, mamayang hapon, ipupost natin yung weekly exam natin para masagutan natin. So, pangatlong weekly exam. Pag tayo nakabuo ng 1 buwan, so iipunin natin at doon natin malalaman kung sino ang mga nakakuha ng mataas na grado. Inshallah mga bro, kunting tiis lang, mga sister, halos tayo. Kalahati na ang natapos natin dito sa aklat na ating pinag-aaralan. 66 pages. Ang kabuuan ng aklat na ito na ating pinag-aaralan, ngayon naka 34 pages na tayo, no? Higit pa sa kalahati. So ibig sabihin, baka less than 2 months ay matapos na natin ito. Or tamang-tama, mga 2 buwan. Kasama itong mga nakaraan na lecture natin. Kaya kunting tiis lang, para lang makasiguro tayo na ang ating pagtataguyod sa ating pagka-Muslim ay tama, alinsunod sa katuruan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya ito nga ating pinag-aaralan na aklat ay naglalaman ng mga katuruan na hindi maaaring ipawalang bahala ng isang Muslim, no? Ma la yasi'ul muslima jahlo. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.